siya. Yan po sa... Dahil po sila ng National Power Law, then kami, nandun kami sa may corner, sa Perry Estate, Pagkalarosa. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang paghihigit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na araw-araw ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kanina umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba... So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating. Tony, Ned, ipakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago natin kasamahan, no? Dahil alam nila yung 18 na nauna. So, unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Panderama, no? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipad siya sa Viluna, at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang
konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him. Fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. Jarod? Pinapakot po sa inyo lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po muna si Jeron Gabriel Valderrama. Pati po, ako po sa Tobli na kagaling po lang namin sa panikadati lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, balik pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po ay former Congressman ni Zaldico, kay Boss ASC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon, at 6 na buwan, ang mga narasap ko na mga pag-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po, kay former speaker, yan po sa 14 Nara Street, South Forest Park po. Bali po, 2 years po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kami sa sakyan. Ako po yung security doon sa Litka na driver po noon si Henry Bobina. Then nakasakit po sa akin yung dalawang na sinasabi ng aking mga kasama na sila dyan po Estrada at Mark Exay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas. Na ang muslim po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Exay and then si Ranjing Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa bitong na huge na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin po, dito po sa nung time po yun, may meeting po nung si Boss dyan sa may Kumari Restaurant, sa may Thomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. Meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pasok doon sa loob. Then, yung dalawang pong sasakyan na parehas na white van, mabilisan lang po ito sa amin na paglilipat ng dalawang medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 yun ang laman. Then, ang sunod po noon, release ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman, George Garcia. Yan po sa dahil po sila ng National Power Law, then kami, andun kami sa may corner, sa Perry Estate, walang tinatawasan. Bali, ang sa Comelec po, si Mark Exay at si Ranjing Paga po rin. Nagdala po namin ay yung hand-carry na paper, hand-carry bag na kulay itim. Kasi, andun po ako sa unahan, ang unang pong lamamit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Exay yung doon sa right side doon, pinabot sa driver ni George Garcia. And pagkatapos
po ng mga ilang metro, pagkasalubong po sila ni George Garcia, din lumapit din po si Chairman Cruz Garcia, binuksan po yung Martic side, yung sliding door, then pinabot po yung receiving copy. Yun po nasaksan ko doon. Then, tinanong ko po si Martic side, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng hangkero na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Ilan po, maraming salamat po.